Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kailan mahigit isang linggo na lang bago magpasko at saka naman nawala ng tirahan ng ilang taga Metro Manila dahil sa magkakahiwalay na sunog. Iba yung pag-iingat ang bilin ng mga otoridad ngayong holiday season lalo't umabot na sa halos 500 ang naitatalang sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Guys, bombero guys. Sa bundok yan, banda sa amin. Malakas na lagablab ng apoy at maitim na usok ang bumalot sa isang residential area sa barangay 128 Balotondo mag-aalas 9 ng umaga kanina. Pero dahil nasa tuktok ng burol ang pinakasentro ng apoy, hindi ito basta-basta maabot ng mga truck ng pamatay sunog. Walang bombero! Ang mga bumbero tuloy, kinailangan pang umakyat ng bundok para lang makapagbuga ng tubig. Yung pagpasok po natin, makita naman ninyo, makitid yung ating mga dinaanan. Then pagdating po dito, papanik muna kayo ng bundok. So malakas, and then malakas po ang hangin, malapit tayo sa dagat. Yun po yung medyo nagpahirap po sa atin. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, karamihan sa mga residente halos walang naisalbang gamit. Wala na. Abo na lang. Bakit? Saan ito galing? Nagpahilot pa ako ng pilay ko sa ano pa. Pagdating ko, wala na. Pasado alas 11 ng umaga nang maapula ang sunog na tumupok sa mahigit 10 bahay. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Pero problema nila ngayon, Magpapasko, tapos wala na po bahay, wala pang pera. Kawawa naman po, saan pupunta? sa Santa Cruz, Maynila naman, ground floor at second floor ng isang 5-story commercial building ang nasunog kaninang hating gabi. Agad din itong naapula. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Disyembre pero umabot na sa halos 500 ang sunog sa bansa ngayong taon. Base yan sa nakalat ng GMA Integrated News Research. Mas kakaunti man ang bilang na yan kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pareho lang ang bilang ng mga namatay. May mga nasugatan din. Gaya ng BFP personnel na nagtamo ng minor injury habang rumeresponde sa pahirapang pag-apula sa nasusunog na condominium unit sa Barangay Ugong, Pasig City, mag-alas 8 kagabi. Kailangan po ng mas maraming responder kasi po ang involved sa atin is high-rise. Yung access po doon sa taas, medyo malayo po yun kasi 5th floor po, and then yung exit lang po yung pwede nating daanan. Nasunog din ang 2 bahay sa Barangay Kansilawan, Makati kagabi. Yung mag-ina ko, natutulog na. Ako nanonood pang TV. Tapos sabi ko, parang may naamoy akong parang amoy sunog. Ngayon, tinignan ko yung saksakan ko para wala namang usok. Pero pati kasi ang ilaw na namin, nanonood ako. Nakita ko lang sa anino nung liwanag ng TV, parang may usok. Sabi ko, baka sa baba. Sakto nga pagbukas ko ng pinto, malaki na yung apoy sa baba. Sinira ko po yung bintana. Ano lang po kasi yun, lagayan po yun ng aircon. Sinipa ko po, sabay ganun. Pero malakas ang usok. Sabi ko, ayoko pang mamatay. Walang naisalbang gamit ang mga residente, pero ang mahalagaan nila, buo at ligtas ang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.